So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So nung nakaraan ay ibinalita ko po sa inyo, yun hong ginawa po ng Comelec Buenavista sa Agusan del Sur yata yung kung di tayo nagkakamali. So correct me if I'm wrong mga idol at mga kababayan. So nagsagawa po sila ng press briefing or orientasyon para po sa mga nagbabalak kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So dito po sa atin pong ibabalita ngayon, kasi may nakita naman po tayo na post po ng Comelec Butuan City na ito po yung nilalaman, no? The Commission on Elections, Comelec, mabuti pa itatalikod ko po yung camera para masundan po ninyo. Yun yung aking pong binabasa. So yan po yung post ng Comelec Butuan. September 9 pa ito. The Commission on Elections, Comelec, Butuan City shares the official calendar of activities for the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2025. So 2025 po yun yung calendar na kanilang inilabas. So, with the upcoming filing of certificates of candidacy or COC, preparations are now underway to ensure that the process will be orderly, transparent, and accessible to all aspiring candidates. Ayan, keep posted for more, basta ito po yung nila, calendar of activities, mga idol at mga kababayan. Ayan, saan na yun? Ito po. Calendar of activities, BSKE 2025, 2025 po yung pinag-uusapan dito ng Comelec Butuan. Hindi po yung 2026 mga idol at mga bayan. Eve of election day sa November 30 at sa December 1 po yung election day po. At December 31 last day to file statement of contributions and expenditures or SUSE. Tapos ito pa. So prospective candidates briefing yung kanilang ginawa. Second level, Robinson's Palace Butuan, near Handyman. So doon po nila sinagawa yung press briefing. Ayan Robinson's Butuan, Comelec Prospective Candidates Briefing, September 23 hanggang September 27 po kahapon po yung last day kasi ngayon ay 28 na kung di tayo nagkakamali. So tapos na po ito naisagawa po nila yung kanilang prospective candidates briefing noong September 23 hanggang September 27, 2025 bilang paghahanda po sa 2025 BSK. So ito po marami din nag-attend. So ibig sabihin talagang marami po ang gustong matuloy ito pong December 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. So Butuan City magsasagawa ng BSKE candidates briefing para sa December BSKE. So December po talaga hindi po November yung pinag-uusapan dito. So ayan po mga idol at mga bayan, base po doon sa ipinakita ko po sa inyo, talagang hindi pa po tapos yung usapin para po sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Sapagkat kagaya po ng ibinalita ko nung nakaraan, yun pong Buenavista, Comelec sa Agusan del Sur, kung di tayo nagkakamali, nagsagawa po sila ng orientasyon para po sa mga nagbabalak tumakbo o doon po sa mga aspirants, mga nagbabalak tumakbo, kumandidato para po sa December 2025 BSKE, mga idol at mga bayan. At base din po doon sa ating pong ipinakita at nagsagawa rin po ng briefing yun pong Comelec Butuan para din po sa mga kakandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon sa December 1, 2025. So 2025 po talaga yung kanilang pinag-uusapan. Hindi po yung
2026 mga bayan. At doon po sa mga nagtitiwala po sa ating channel ha, kasi talagang yung amin pong ibinabalita sa inyo mga idol at mga bayan ay katotohanan at pawang katotohanan lamang po. Hindi tayo lumilihis. Sapagkat meron diyang iba na ibinabalita po na pinirmahan na ng ating Pangulo yung panukalang batas, kaya naging Republic Act na at pinupuspon na yung December 1, 2025. Hanggang doon lang po yung kanilang ibinabalita mga bayan. Hindi po nila ibinabalita na meron pong nag-question, merong nagpetisyon at maaari pa pong mabago sa pamamagitan po ng desisyon ng atin pong Supreme Court. Yun po yung katotohanan mga idol at mga bayan. Ibig ko lang po sabihin ay hindi pa po talaga 100% na mapopospon itong December 1, 2025 sapagkat yung inaantay pa rin kasi nga po merong nag-question. Kine-question po yung legalidad ng Republic Act 12232 na pinirmahan ng ating Pangulo. So, hindi pwedeng hindi desisyonan ng Supreme Court. Yan hong petisyon na inihain po nga po ni Atty. Makalintal at ang katunayan, hindi lamang po si Atty. Makalintal, yun pong nag-question dito. Hindi lamang po si Atty. Makalintal, yung naghain po ng petisyon kontra po dito sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda nga po original sa December 1, 2025 mga idol at mga bayan. So nasa decision pa rin po ng Supreme Court kung matutuloy o hindi yung December 1, 2025. Pero malakas po yung ating paniniwala mga idol at mga bayan sapagkat lagi ko pong sinasabi sa inyo, katulad po ng sinasabi ni Atty. Makalintal, meron na pong desisyon, meron na pong naunang ruling yung Supreme Court na pinayagan po sila na ipospon yung 2022 bagamat unconstitutional yung pagpopospon nila noong 2022, pinayagan po sila ng Supreme Court na idaos yung 2023 na gusto po ng ating pong mga mambabatas. Pero yun po ay unconstitutional pinayagan sila ng Supreme Court pero may kondisyon na ibinigay yung Supreme Court na after nitong 2023 yung susunod na halalan, napakaliwanag po ng desisyon ng Supreme Court after noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections ay yung susunod na halalan ay unang Lunes ng December 2025 o December 1, 2025 mga idol at mga bayan. So, ibig sabihin po, 2 taon lamang manunungkulan yun pong mga tumakbo noong 2023. So, alam po nila yan. Alam po nila na 2 years lang yung kanilang iuupo o magiging panunungkulan, tenure. Kaya hindi po pwedeng idahilan na 2 years lang ang aming iuupo kaya dapat ma-extend ng 1 pang taon. So, hindi po valid na rason ayon po sa Supreme Court. Hindi po valid na rason yung ikli ng panunungkulan para ipospon yung original na nakatakda na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sa ngayon po ay inaantay pa po natin yun pong magiging final na desisyon po ng Supreme Court. Ngayon po ay September 28 na at 2 days na lang ay October 1 na, hindi tayo nagkakamali. At base po doon sa calendar of activities, yung filing po ng Certificate of Candidacy ay October 1 to October 7 mga idol at mga bayan. So, mali natin baka bukas makalawa o sa pagitan po ng October 1 hanggang October 7, magdesisyon na yung atin pong Supreme Court. Sapagkat naniniwala pa ako mga idol at mga bayan, naniniwala po ako na hindi po papayagan ng Supreme Court na madali naman itong BSKE o yung pagdidesisyon po nila para po sa barangay at sangguniang kabataan
eleksyon. So, ngayon po ay panoorin po ninyo itong paniniwala at ipinaglalaban po ni Atty. Makalintal na meron na nga pong naging desisyon yung Supreme Court tungkol po sa naging postponement noong 2022. So ito po, panoorin niyo po mga idol at mga mabayan. Walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-postpone ng halalan ng walang anumang dahilan, mabigat na kadahilanan para ito ay postpone. Sa aking palagay, yung setting the term of office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election. Sapagkat wala namang sinasabi doon na sa desisyon ng ating Korte Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede kang mag-postpone ng halalan.